Chapter 14. Let's eat. You need more nutrients para mapabilis ang paghilom ng sugat mo. Inalaya ni Aiden si Mia na makababa ng kama niya, wala naman ng masyadong nakakabit sa katawan niya bukod sa dextrose. Parang bigla tuloy akong nagutom sa mga pagkain niyo pero mauubos ba natin to? Naupo na rin si Stella sa tabi ni Ace. Halos mapuno ang lamesa nila dahil sa mga pagkain na dala ng dalawa. Ito kainin mo, sabi nila mapapabilis ang paghilom ng sugat dahil dito. Anas ni Aiden habang naglalagay siya ng pagkain sa pinggan ni Mia. Ayos lang, ako nang gagawa. Kukunin niya sana ang kutsara kay Aiden pero hindi niya ibinigay. Ipinagpatuloy ni Aiden ang paglalagay ng pagkain kay Mia at nang matapos siya ay naupo na rin ng maayos at naglagay na rin sa pinggan niya. Grabe, ang sisirap naman ng mga dala nyo. Masisira diet ko nito eh. Pagdadaldal ni Stella, mas maganda kaya sa babae ang chubby. Sa tingin nyo ikinaseksi nyo na yan. Pang-aasar sa kanya ni Ace, napairap na lang si Stella sa kanya. At sa tingin mo ikinagwapo mo na yung panlalait mo. Ano bang pakialam mo sa katawan namin? My body, my rules. Oo nahahaha, natatawang suko ni Ace dahil sineryoso na yata ni Stella. Relax, Berwan lang naman, walang maaasar. Sinama ni Stella ng tingin si Ace saka nagpatuloy sa pagkain. Wala akong pakialam sa mga chubby mo, playboy. Habol pa niya, tahimik lang naman si Mia at Aiden na kumakain. Grabe naman na sa playboy, hindi ako ganon, muli siyang inirapan ni Stella saka kumain. Nanatiling tahimik si Mia, okay naman na siya dati kahit makasabay pa niya si Aiden kumain pero bakit ngayon? Nakaramdam pa siya ng pagkailang dito. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili niya kung bakit bigla siyang nakaramdam ng hiya gayong medyo nasasanay na nga siya dati. Rice, you want? Tanong ni Aiden, nahihiyang napatango si Mia. Napansin yun ni Stella kaya nagtataka siyang nakatingin sa kaibigan, hindi mo alam kung may iniisip lang ba talaga siya o kung nahihiya talaga siya. Hindi niya na lang yun pinansin dahil may kasama silang dalawang lalaki. Matapos nilang kumain ay si Stella na ang nag-ayos ng mga pinagkainan nila at ang mga pagkaing hindi nila nagalaw, nilagay niya na sa fridge para hindi naman sayang. Kailan daw ba ako pwedeng makalabas? Tanong ni Mia. Bakit paglabas agad ang iniisip mo? Tingnan mo nga, nakakailang palet ka na ng gasa dyan sa ulo mo pero may bakas pa rin ng dugo tapos lalabas ka. Hoy babae baka gusto mong doblehin ko yung sugat mo. Gumana na naman ang pagiging maautoridad ni Stella. Pareho lang naman sila ng edad, sa buwan lang sila nagkaiba. Tinatanong ko lang hindi ko naman sinabing lalabas na ako. Ang owa mo, sa tingin mo papayagan ako ng doktor na makalabas kung may mga kailangan pa akong inumin na gamot. Gusto ko lang namang malaman kung kailan. Linawin mo kasi. Sabat ka kasi ng sabat eh. Sorry naman, parang bata na nitong Saad, inirapan na lang siya ni Mia. Pero gusto niya na talagang umuwi, wala siyang ibang nakikita kundi ang kwarto. Naboboring na rin siya at gusto nang bumalik sa trabaho tapos isama mo pa itong dalawa na pabalik-balik ng hospital. Pare-pareho na silang tahimik, si Ace nakatutok sa cellphone niya habang si Aiden naman ay sa laptop malamang trabaho ang inaatupag. Kahit saan naman yata siya pumunta ay trabaho pa rin ang inaasikaso. Nahiga na lang si Mia, wala naman siyang ibang gagawin bukod sa magpahinga. Nakatitig na lang siya sa kisame at hinayaang maglayag ang isip niya. Paminsan-minsan ay napapalingon siya kay Aiden na abalang nakatitig sa laptop. Nang magsuot ng eyeglass si Aiden ay mas lalong napatitig si Mia tila ba nagdagdag ito ng karisma sa pagkatao ni Aiden. Ang mga mata niyang nakatutok sa laptop, kilay niyang salubong, ilong na matangos, natural at alam mong hindi dumaan sa operasyon, ang labi niyang dinaig pa ang labi ng babae dahil sa pula nito. Mga kamay niyang abala sa pagtitipa. Napatingin din siya sa matulis na Adam's apple ni Aiden at nang lumunok si Aiden ay napalunok din si Mia. May dumi ba sa mukha ko? Nabalik sa wisyo si Mia nang marinig niya ang baritonong boses ni Aiden at nang marealize niyang nakatitig siya rito ay mabilis niyang iniwas ang paningin niya. Nakagat niya na lang ang pang-ibaba niyang labi sa kayumuko. Nakakahiya ka Mia, bulong pa niya sa sarili niya, malay niya bang nakatitig na pala siya sa mukha ng boss niya na tila sinasolo niya ang bawat parte. Ngumiti siya kay Aiden saka umiling. Wala naman, nakakapagtrabaho ka pa ba dyan ng maayos?
Pag-iiba niya ng tanong, hindi niya alam ang gagawin niya kapag sinabi nitong tinatitigan mo ba ako? Oo naman, magpahinga ka na lang dyan para mabawi mo na lahat ng lakas mong nawala. Aniya saka muling ibinalik sa laptop ang paningin niya. Nakahinga naman ng maluwag si Mia, kung bakit naman kasi mas malawak pa ang mga office ng mga ito sa hotel dito pa nila napiling gawin ang mga trabaho nila. Lumipas ang mga araw, pinayagan na ring lumabas si Mia. Unti-unti na rin naman ang naghihilom ang sugat niya. Bakit naman hindi pa ako pwede bumalik? Halos 1 linggo na akong absent. Reklamo ni Mia, just stay here, kung ipipilit mo ang gusto mo. I will do my job here at walang lalabas. Maautoridad na wika ni Aiden, napairap na lang si Mia. Para silang mga batang nagtatalo sa napakaliit na bagay. Nababagot na siya at parang mas napapagod pa siya kapag walang ginagawa. Inis na umupo si Mia sa sofa saka pinag-cross ang mga kamay sa dibdib. Masaya siyang nakalabas na pero ikukulong pa rin siya rito sa penthouse. Napapairap na lang muli si Mia kapag tinitingnan niya si Aiden na seryoso nga sa sinabi niya. Inilabas niya na ang laptop niya at nagsimulang magtipa doon. If you're fully healed then go kahit saan ka pumunta. Hindi na lang sumagot si Mia saka kinuha ang remote at binuksan ang TV. Sinadya pa niyang palakasin ang sound nun para hindi makapag-focus si Aiden at umalis. Nililinggan niya ito paminsan-minsan pero nakatutok lang siya sa laptop at tila hindi niya alintana ang maingay na paligid niya. Muling umikot ang mga mata ni Mia dahil wala yata siyang magagawa. Humiga siya sa sofa pero tumayo rin kaagad dahil masakit na ang likod niya sa kakahiga. Boring na siya sa buhay niya, hindi tuloy siya mapakali sa kinauupuan niya. Naka-on ang TV pero wala doon ang atensyon niya, kiteng-kiti na ang mga paa niyang maglakad. Ang OA kasi ng boss niya akala mo kung overprotective. Inismiran pa niya si Aiden pero wala naman itong pakialam sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras ay walang nagawa si Mia kundi ang itutok na lang sa TV ang atensyon niya dahil wala namang mangyayari. Let's go, pag-aaya ni Aiden sa kanya tiniklop ang laptop niya pero kunot-noo niyang nilingon si Mia na parang walang naririnig. Yakap-yakap ang unan at nakatutok ang mga mata sa TV. Aren't you want to go outside? Ha? Kunot-noo pang tanong ni Mia baka kasi nabibingi lang siya o nananaginip na lang siya ng gising. Lalabas tayo, talaga? Excited niyang tanong, mabilis niyang pinatay ang TV at tumayo na, baka kasi magbago pa ang isip ni Aiden. Fair na, parang bata pa niyang saad, naiiling na lang sa kanya si Aiden kaya sumunod na siya kay Mia. Hindi tuloy makapaghintay si Mia, na-miss niya kaya ang hotel. Halos dito umikot ang mundo niya ng ilang taon at ngayon lang siya nawala talaga rito ng ganun katagal. Nung unang na-hospital siya nakauwi naman siya kaagad kinabukasan. May ngiti sa labing inililibot ni Mia ang paningin niya sa hotel na tila ba ngayon niya lang ito napuntahan. Are you that excited? Akala mo ilang taon kang hindi nakalabas. Anas ni Aiden pero hindi siya pinansin ni Mia, ano bang pakialam niya? Na-miss niya ang hotel Hi Mia, ay hello po sir, yukong bati nila nang mapansin nila si Aiden na nakasunod sa likod ni Mia. Kumusta ka na? Okay naman na, pagaling naman na rin yung sugat. Ingat ka na lang sa susunod, sige mauna na kami, mabilis nilang palm. Hindi sila komportable na kausapin si Mia lalo na kung nasa tabi niya lang si Aiden. Huy Mia, malakas na sigaw ni Sarah, halos magunahan pa silang lahat para lang makalapit kay Mia. Kumusta ka na girl? Yung sugat mo magaling na. Tanong ni Kirsten, hindi na nila alintana kung nasa tabi ni Mia ang boss nila. Hindi kasi sila nakadalaw sa hospital dahil may mga trabaho naman sila. Okay na ako, hindi naman malala Mabuti na lang pala kasama mo si Sir Ace that time, paano kung wala siya baka tigok ka na ngayon. Si Annie, napatikim naman si Aiden kaya napunta sa kanya ang atensyon nila. Ay pasensya na po sir, nandyan po pala kayo. Nahihiyang wika ni Annie, siniko tuloy siya ni Sarah. Next time na lang tayo magkwentuhan, nandyan kasi si Miss Red baka masigawan kami hehehehe. Pagaling ka na Mia, paimple pa niyang itinuro si Miss Cruz na malapit lang sa kanila kaya natawa si Mia. Sige next time na lang, sagot naman ni Mia. Mauna na po kami sir, have a nice day po. Tanging-tango na lang ang isinagot ni Aiden sa mga ito, nagtataka pa kung sino ang tinutukoy nilang Miss Red. Muling maglalakad na sana sila nang masalubong nila si Samantha.
Hi Aiden, how are you? Nabalitaan ko yung sa business deal mo dapat sa US. What happened? Bakit ka umuwi ka agad? Maarte nitong tanong, akala mo kung wala sa tabi nila si Mia. May importante lang akong ginawa. Maikling sagot ni Aiden. Pero ang sabi ni Tita Olivia malaking kawalan daw yun sa'yo, may mas mahalaga pa ba dyan para iwan mo yun? Habang sinasabi niya iyon ay nililinggan niya si Mia at tinataasan ng kilay. Hindi na yun pinansin ni Mia. Pakiramdam niya kasalanan niya pa dahil hindi nakuha ni Aiden ang business deal na gagawin niya dapat sa US. Alam mo bang galit na galit si Tita Olivia dahil dun, let's not talk about it Samantha. We have to go. Putol niya sa sasabihin ng dalaga, bago pa makaalis si Mia at Aiden ay inirapan pa siya ni Samantha. Napabuntong hininga na lang si Mia, bakit ba iniisip niya na naman ang tungkol sa business deal ni Aiden na hindi niya nakuha? Hindi niya naman kasalanan kung bakit mas pinili nitong umuwi. Pero ako pa rin ang dahilan kung bakit siya umuwi, Ang sakit sa ulo. Halos na-stress niya ng wika, masaya naman siyang nag-aalala talaga sa kanya si Aiden pero siya naman ngayon ang nakokonsensya dahil sa business deal na yon. Bakit nagtatrabaho ka na? Maayos ka na ba? Tanong sa kanya ni Kirsten nang magkita sila. Mas lalo akong magkakasakit kapag wala akong ginagawa. Hindi sanay ang katawan ko sa kakahiga na lang at walang gagawin. Alam ba ni Sir Aiden ang tungkol dito? Oo naman, ilang araw niya akong binantayan sa penthouse para lang hindi ako magtrabaho dapat lang napayagan niya na ako, irap niyang saad kapag naaalala niya ang ginawa ng boss niyang pagbabantay sa kanya na akala mo bata. Iniisip lang namin yung tama mo sa ulo, baka mamaya mabinat. Nag-alala pa rin niyang wika. Kaya ko na, hindi niyo kailangang mag-alala. Magpapahinga naman ako kapag hindi ko kaya O sige, huwag ka na lang magtrabaho masyado dahil naiintindihan naman nila yon. Mauna na ako, tumanggo na lang si Mia saka siya kumaway kay Kirsten. Naglakad na rin siya patungong front desk para asikasuhin ang mga guest. Wala siyang close sa mga kasama niya ngayon kaya pare-pareho silang tahimik. Good morning ma'am, welcome to our hotel. Masigla at nakangiting bati ni Mia, nginingitian na lang din siya pabalik ng mga guest. Ibinuhos niya ang oras niya sa pag-aasikaso ng mga guest ngayong araw. Hindi pa niya tuloy namalayan ang oras. Hey, you're back. Masayang saad ni Ace nang makita niya si Mia. Ilang araw kang hindi nagpakita rito Bakit? Hinahanap mo ba ko? Oo kaya, tinatanong kita sa kaibigan mong si Stella kaso kapag tinatanong ko kung saan ka nakatira, ayaw niya sabihin Kakamo-kamot na saad ni Ace, napangiti na lang si Mia. Alam naman ni Stella na hindi komportable si Mia kapag nalaman ng iba na sa penthouse na siya nakatira. Why? Miss me? Mapagbirong tanong niya. Of course, ilang araw kitang hindi nakita. Seryoso nitong sabi pero tinuwanan lang siya ni Mia at napailing. Alam mo ikaw pala biro ka talaga no? Wala ka bang gagawin ngayong araw? Tapos na ako, basta kapag nakita mo na akong palakad-lakad dito natapos ko nagawa ko. Gusto mo magmeryenda muna tayo? Hindi naman siguro kalabisan kung magpapahinga at magmemeryenda na muna ang fiancé ng pinsan ko diba? Nakangiti niyang wika, nag-isip naman na muna si Mia saka siya mabilis na tumango total marami-rami naman na rin siyang nagawa sa maghapon. Deserve niya naman siguro magmeryenda saglit. Kung may magrereklamo, aba dapat kay Ace sila magreklamo. Nagtungo na silang dalawa sa Pal-Asia nilang pinagkakainan. Medyo nasasanay naman na si Mia sa tingin ng mga empleyado sa kanya kaya halos baliwala na lang yun sa kanya. Wala naman siyang magagawa tungkol dun para pigilan sila na tingnan o pag-usapan siya. Mabuti at hindi hectic shed mo dito sa hotel no? Anas ni Mia saka sumimsam ng milk tea niya. Nagtrabaho lang ako rito to help my cousin, may sahod man o wala pero ayaw niyang tumanggap ng tulong kaya ay diretso niya sa bangko ko ang sahod ko dahil alam niyang hindi ko yun tatanggapin kapag iniabot niya sakin. Hindi siya masyadong nagbibigay ng trabaho sakin kaya may oras ako maglakad-lakad. Maswerte kung ganun si Aiden, kahit na iisa ang pinsan niya ay may malasakit pa rin sa kanya. Yung iba kasi kailangan pa nilang makipagkompetensya kahit na sarili na nilang kamag-anak. Wala ka rin bang inaasikasong business ng family nyo? Katulad ng kay Aiden. Meron pero si mom and dad ang humahawak pa.
Si Aiden kasi, bata pa lang may sarili ng negosyo at kailangan niyang patakbuhin yun dahil ang mga magulang niya, hawak din ang negosyo nila. Namangha na lang si Mia, ang buong akala niya ay pagmamay-ari talaga ng pamilya ng Hernandez ang hotel na pinagtatrabahuan niya, kay Aiden lang pala ang hotel na ito. Kung ganun, talagang mayaman ang pamilya nila. Nainggit naman tuloy si Mia dahil sa murang edad ni Aiden naging successful na siya samantalang siya, heto empleyado pa rin at baka empleyado pa rin habang buhay. Nakakamangha talaga siya pero nakakalungkot din ang buhay niya. Hindi niya man lang magawa ang gusto niyang gawin dahil maaga palang binigyan niya na ng responsibilidad ang sarili niya. Mahinang wika ni Mia pero sapat naman para marinig ni Ace. Bahagya na lang nang umiti si Ace, nakatitig lang siya kay Mia habang sumisimsim ito ng milk tea niya. But, he's lucky to have you, Mia. Napalingon si Mia kay Ace at seryoso itong nakatingin sa kanya. Mabilis lang din siyang umiwas ng tingin dahil naiilang siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Ace. Pareho sila ni Aiden, masyadong malalim ang mga mata pero ang pagkakaiba lang nila. Masyadong seryoso si Aiden habang si Ace naman ay masiyahin lang. Tipid lang nang umiti si Mia, kung alam mo lang kung ano ba talaga ang relasyon nilang dalawa. Hanggang kailan nga ba sila magpapanggap kung hanggang ngayon walang balak na bumalik ng Amerika ang mga magulang ni Aiden? Naguguluhan na siya. Hindi na sumagot si Mia dahil baka kung saan pa mapunta ang pag-uusap nilang dalawa ni Ace. Matapos nilang magmeryenda ay naghiwalay na silang dalawa. Naglalakad na siya pabalik ng trabaho niya nang makasalubong niya si Olivia. Nakangisi na ito at pinagmamasdan ang kabuuan ni Mia. Anong klase ka bang babae? Pati ba naman pamangkin ko ay susungkitin mo? Nakataas ang kilay nitong wika, napabuntong hininga na lang si Mia dahil marumi rin pala mag-isip ang ina ni Aiden. We're just talking ma'am, walang namamagitan sa amin ni Ace. Hilaw na tumawa si Olivia sa kasinaman ng tingin ang dalaga. At sa tingin mo maniniwala ako sa lahat ng mga paliwanag mo. Kitang-kita ko kung paano kang umiti sa kanya. Lumalandi ka habang nakatalikod sa'yo ang anak ko. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakita sa'yo ni Aiden. Muli niyang tiningnan mula pa hanggang ulo si Mia. You need money right? Tell me your price para hiwalayan mo na ang anak ko, nagtiim ang bagang ni Mia. Talaga bang lahat ay gagawin ng ina ni Aiden para lang maghiwalay sila? Paano na nga lang ba kapag nagkaroon ng totoong nobya ang anak, ganito na lang ang gagawin niya? Paghihiwalayin niya silang dalawa dahil lang sa dahilan nitong may iba siyang gustong babae na pakasalan ng anak niya. Ma'am, hindi ho lahat ay nakukuha ng pera. Ang pagmamahal kailanman ay hindi nabibili at hindi matutumbusan ng kahit anong bagay. At sa tingin mo mabubuhay ka ng pagmamahal na sinasabi mo. Ikaw ang sisira sa mga pangarap ko para sa anak ko. May diin nitong wika pero nananatiling kalmado si Mia. Ayaw niya ng gulo at ayaw niyang maging agaw atensyon silang dalawa. Paano naman ang mga pangarap ng anak niyo para sa kanya? Ang mga magulang ang gagabay sa mga anak hanggang sa matupad nila ang mga pangarap nila at kung sakaling mali ang tinahak niyang daan, kaya nga ngayon palang itinatama ko na siya para hindi siya magkamali. Pagpuputol niya sa sasabihin ni Mia. Pero hindi siya matututo kapag hindi siya nagkamali. Isang malakas na sampal ang lumipad sa pisngi ni Mia. Halos mabingi siya dahil doon, masyadong mabigat ang kamay ni Olivia. Naikuyom niya ang mga kamao niya para pigilan ang sarili. Sino ka para turuan mo ako? Ha? Subukan mo munang maging magulang bago mo ako pangaralan. Disgusting woman. Inis niyang saad sa katinalikuran na si Mia. Wala naman siyang ginawang mali, sadyang nasa mommy na talaga ni Aiden ang mali dahil may ibang babae siyang nagugustuhan para sa anak niya. Kinalma ni Mia ang sarili niya at napahawak na lang siya sa pisngi niya, ramdam pa rin niya ang init dahil sa sakit ng sampal. Kahit ano yatang gawin niya hindi magiging tama sa paningin ni Olivia. Nagtungo na muna siya ng tree para ayusin ang sarili niya. Tiningnan niya ang sarili niya sa salamin at kitang-kita ang pamumula ng pisngi niyang nasample. Wala pa namang yelo para dampian niya muna ito, hindi niya naman ito maitatago sa mga kasama niya pero bahala na. Lumabas na siya ng tree saka bumalik sa ginagawa niya, iniiwasan niya na lang na hindi makita ang mga kaibigan dahil panigurado naman, magtatanong sila kung anong nangyari sa pisngi niya. Baka mag-alala lang ang mga ito lalo na si Stella. Sinubukan niyang iwasan ang mga kaibigan hanggang sa magkita na lang sila sa cafeteria para kumain ng tanghalian. Hoy, saan ka galing?
Salubong na tanong kaagad sa kanya ni Stella. Wala naman na rin yung pamumulan ng pisngi niya. Saan pa ba? Malamang nandito lang sa hotel. Saan pa ba ako pupunta? Bakit hindi ka namin makita? Naglilinis ako ng mga kwarto, makikita mo ba ako noon nasa loob ako? Pagsisinungaling niya, nagtataka man si Stella ay hindi niya na iyon pinansin. Baka hindi lang talaga siya sanay na hindi makita si Mia kapag nagtatrabaho sila. Kumain na nga lang tayo. Wika ni Mia saka sila umorder ng mga kakainin nila. Lahat sila ay tahimik sa loob ng cafeteria, salubong ang mga kilay ni Stella na nakatingin kay Mia. Mukha kasing napapadalas ang pagkatulala ni Mia kahit na anong gawin nila. Hindi naman ganyan si Mia, hindi siya madalas matulala pero simula yata nang pumasok sa buhay niya ang boss nila ay bigla na lang itong natutulala kahit na kumakain sila. Naipilig na lang ni Stella ang ulo niya saka nagpatuloy sa pagkain niya. Nang bumalik na sila sa kanya-kanya nilang trabaho, nakita pa ni Mia si Aiden kasama si Samantha at mga parehong seryoso ang mga mukha. Gumilid si Mia nang dumaan ang mga ito sa kanya, tiningnan pa niya si Aiden pero mukhang hindi man lang siya napansin nito. Samantalang dati kahit malayo pa siya napapansin na siya. Hindi na lang iyon pinansin ni Mia dahil para saan pa? Bakit ba siya umasa na papansinin siya ng boss nila? Mas okay nga yun hindi sila nagpapansinan. Pagkalipas ng ilang oras ay nakatanggap ng message si Mia, hindi niya na muna yun pinansin saka siya nagtungo ng penthouse para makapagluto na ng kakainin niya. Matapos niyang kumain ay nagtungo siya ng sofa dahil gusto niyang manood tutal maaga pa naman. Sa kanya lang naalala ang cellphone niya nang makita niya ito sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya iyon sa kanya tiningnan kung sino man ang nag-text. Halos maitapon pa niya ang hawak niyang sitsirya nang makita niyang si Aiden ang nag-text at kanina pa iyon. Let's have a dinner tonight, I'll wait for you. Shit, bakit hindi ko ba kasi tiningnan? Aniya pa sa sarili saka nagmamadaling umakyat ng kwarto niya para makapagbihis. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng excitement dahil magkikita na naman silang dalawa ni Aiden. Mukhang nababaliw na siya. Mabilis ang naging kilos niya at kahit na naka-aircon na siya ay pinagpapawisan pa rin siya dahil sa pagmamadali niya baka kanina pa naghihintay sa kanya si Aiden pero wala pa naman itong text sa kanya. Sa penthouse elevator na siya sumakay, wala na siyang pakialam kung may makakita ba sa kanya, nagmamadali na siya. Nang may humantong taxi sa harap ng hotel ay dali-dali siyang sumakay sa kanya sinabi ang lugar na pupuntahan niya. Nakaramdam siya ng saya at hindi niya iyon maipaliwanag, tila ba excited siyang makita at makasama si Aiden. Para na siyang tanga dahil nakangiti na siya. Pagdating niya sa lugar kung saan sila magkikita ni Aiden ay naupo na muna siya para hintayin si Aiden. Mukha kasing wala pa ito. Hindi na muna siya nag-order ng pagkain dahil gusto niyang sabay na sila ni Aiden. Inaayos pa niya ang sarili niya dahil baka bruha na siyang tingnan dahil sa kamamadali niya. Tiningnan niya rin ang refleksyon niya sa salamin kung maayos ba ang mukha niya. Nang makontento na siya ay naupo na siya ng maayos sa kamatiyagang naghintay kay Aiden. Kanina pa ito nag-text sa kanya pero bakit siya pa rin ang nauna? Nakailang tingin na si Mia sa relo niya pero mag-iisang oras na siyang naghihintay ay wala pa rin siyang nakikitang Aiden. Masyado lang ba siyang umasa at naging excited? Muli niyang tiningnan ang text message ni Aiden kung may oras bang nakalagay dun pero wala naman. 2 oras na ang nakalipas mula nang matanggap niya ang message ni Aiden pero wala pa rin ito sa restaurant. Napabuntong hininga na lang si Mia at matyaga pa ring naghihintay. Mia, napatingala si Mia at nakaramdam ng saya pero naglaho ang mga iyon nang si Ace ang nakita niya. Ace, anong ginagawa mo rito? Hey, akalain mo nga namang magkikita tayo rito. Balak mo palang kumain dito hindi mo na lang ako tinawagan para sabay na tayo. Naupo na si Ace sa harap ni Mia, bahagya lang namang ngumiti si Mia dahil ibang tao ang inaasahan niyang makakasama niya ngayong gabi pero ang taong hinihintay niya ay mukhang hindi na darating. Hindi ko naman alam na dito ka rin pala magdi-dinner. Wika niya, na wala na ang sayang kanina ay nararamdaman niya. Kaya pala gustong gusto kong pumunta rito kahit mag-isa dahil nandito ka, may ngiting wika ni Ace. Muling nilingon ni Mia ang entrance pero wala pa rin pumapasok na Aiden doon. Sa kabilang banda naman ay abalang nakatingin si Aiden sa tablet niya habang salubong ang mga kilay. Hindi ka pa ba kakain? Enjoy naman natin itong date natin.
Wika ni Samantha saka nagsali ng wine sa 2 wine glass. Kung gutom ka na mauna ka na, tapusin ko na muna ito. Seryosong wika ni Aiden, sumimsam na lang si Samantha ng wine saka inilibot ang paningin sa paligid. Napakunot na lang siya ng noo ng parang pamilyar sa kanya ang 2 tao na hindi kalayuan sa kanila ni Aiden. Tinitigan niyang mabuti ang dalawa at sigurado siyang si Mia at Ace ang nakikita niya. Nakangiti pa si Ace habang nakikipag-usap kay Mia. Napapairap na lang siya, sa dami ba naman ng restaurant na pwedeng puntahan ng dalawa ay dun pa sa kinaroroonan nilang dalawa ni Aiden. Pero napapangisi na lang din siya dahil sa nakikita niya. Let's have a toast, Aiden. May bukas pa naman para tapusin natin ang lahat. Napatigil si Aiden sa ginagawa niya sa kanya tiningnan si Samantha. Pinagbigyan niya na lang ito, nang maibaba niya na ang wine glass ay tiningnan niya ang relo niya. Bakit naisipan mong pumunta rito ng mag-isa? Tanong ni Ace habang kumakain silang dalawa. Wala lang, I just want to treat myself. Pagsisinungaling niya kahit na hanggang ngayon ay umaasa siyang pupunta pa rin si Aiden. Next time, tawagan mo ako. Sabay na tayo, mapagbiro niyang wika, nginitian na lang siya ni Mia. Siya nga pala, bakit hindi mo kasama si Aiden? Tanong nito, mariing naipikit ni Mia ang mga mata niya. Paanong hindi niya ito kasama gayong ito ang hindi tumyupad sa usapan? Minsan gusto kong mapag-isa saka alam ko namang busy siya. Well, it's okay, saka na si Aiden haha. Tawa pa niyang aniya pero tanging tipid ng ngiti ang ibinabalik ni Mia. 1 oras siyang naghintay pero walang dumating na Aiden, okay na rin sigurong napagawi si Ace rito at nagkita silang dalawa kesa naman sa nagmukha siyang tanga-kaante sa taong hindi naman darating. Mia, sabay silang napatingin sa tumawag kay Mia. Kunot noong nakatingin si Mia kay Raul. What are you doing here? Hindi ba dapat at, anong ginagawa mo rito? You supposed to be with Aiden. Pagpuputol sa kanya ni Mia pero mas lalong nagtataka si Raul. Hindi ba dapat at kayo ni Sir Aiden ang magkasama? Mas lalo silang naguluhan kaya pati si Ace ay kunot na rin ang noo. Nang marinig ni Aiden ang boses ni Raul ay nilingan niya ito, nagsalubong pa ang mga mata nila ni Mia pero mabilis na umiwas si Mia. Malay niya bang nasa kabilang pwesto pala sila Aiden pero nawala ang kabang nararamdaman niya nang makita niyang kasama nito si Samantha. Hindi niya tuloy alam kung ano bang mararamdaman niya pero mapait na lang siyang napangiti. Magkikita ba dapat kayo ni Aiden ngayon? Tanong na ni Ace pero hindi nagsalita si Mia. Nilingan ni Ace si Aiden na nakatingin pa rin sa pwesto nila at salubong na ang mga kilay nito pero naibilang niya rin ang paningin sa kasama ni Aiden at maging siya ay napabuntong hininga. Kung magkikita pala sila dapat ngayon, bakit si Samantha ang kasama niya? Hindi may pinta ang mukha ni Aiden dahil magkasama sila ngayon ni Ace. Kanina pa siya naghihintay kay Mia tapos makikita niya ito kasama ng pinsan niya. Aiden, where are you going? Tanong ni Samantha nang tumayo si Aiden. Hindi sumagot si Aiden at nagtungo siya sa pwesto nila Mia. Hinayla niya si Mia sa kanya ito inilayo kay Ace. Tahimik lang naman si Ace, ang buong akala niya ay mag-isa lang ni Mia pero hindi pala niya alam na naghihintay ito kay Aiden pero iba na pala ang kasama ni Aiden. Hindi mo ba talaga siya titigilan Ace? Nagpipigil ng galit na tanong ni Aiden. Kalmado lang naman si Ace sa kanya tiningala ang pinsan. Wala kaming ginagawa Aiden, we're just eating here. Sagot niya, Ace is right. Kumakain lang kami dito Aiden at wala siyang ginagawang masama para pagtaasan mo ng boses. Nilingan ni Aiden si Mia pero ibinaba rin ni Mia ang paningin niya. Umasa siyang darating si Aiden pero hindi niya naman alam na may iba na pala itong kasama. Sana sinabi niya na lang na makakasama nila si Samantha edi hindi sana siya umasa ng ganito. Aiden, rinig nilang tawag ni Samantha kay Aiden pero walang lumingon sa kanya. Hinayla na palabas ni Aiden si Mia at tipid na lang nangumiti si Ace. Aiden, saan ka ba pupunta? Habol pang tawag ni Samantha pero tuluyan nang nakalabas ang dalawa. Ipinagpatuloy na lang ni Ace ang kumain sa kanya nilingan si Raul. Sit down, sabayan mo akong kumain. Aniya, nahihiyaman ay sumunod na lang si Raul. Inis naman na bumalik si Samantha sa pwesto nila ni Aiden kanina. Ano ba, bitawan mo nga ako. Inis na inaalis ni Mia ang pagkakahawak sa kanya ni Aiden pero pilit pa rin siyang hinihila ni Aiden palabas ng restaurant.
Binitawan niya na lang si Mia nang tuluyan na silang makalabas. Hindi ba at sinabi ko sa'yong magdi-dinner tayong dalawa? Bakit si Ace ang kasama mo? Hindi niya mapigil ang sigaw, kanina pa siya naghihintay tapos makikita niyang iba ang kasama ni Mia. Hilaw na natawa si Mia sa kanya sinaman ng tingin si Aiden. Bakit ikaw? Hindi ba at si Samantha rin naman ang kasama mo? Bakit mo pa ako tinext kung may kasama ka naman na palang iba? Tandang padamdam panipik. I am with her every day. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo yun kung alam mo naman na ang tungkol sa bagay na yun? Ano na lang ba ang iisipin ng iba kung kayo ni Ace ang palaging magkasama? Oo, business partner mo siya and I am just your fiancé in name. Ano na lang din ba ang iisipin ng iba sakin Aiden? Tutal kayo rin naman yung palaging magkasama ni Samantha, bakit hindi na lang siya ang magpanggap na fiancé mo? Maganda, mayaman, mahinhin, makinis, nasa kanya na lahat. But you're my fiancé in agreement Mia. She is just my business partner and you're my fiancé, there's different between you. Sinabi ko na sayong magkita tayo rito pero bakit si Ace pa rin ang isinama mo? Hindi kami magkasamang nagpunta rito. Nagkita lang kami habang hinihintay ka. May kasama ka na mag-dinner pero bakit kailangan mo pa akong isama? Isang oras akong naghintay sa'yo at kung hindi dumating si Ace magmumukha akong tanggang naghihintay sa wala. Aiden, naiintindihan ko naman kung gaano ka ka-busy pero huwag mo naman na sana akong paasahin pa. So, mas gusto mong kasama si Ace ganun ba? Mapait na ngumiti si Mia, hindi sila magkakaintindihan na dalawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong nagkita lang kami rito? Hindi sinasadya ang pagkikita namin. Pero kahit na Mia, alam mong magkikita dapat tayong dalawa rito sa lugar na ito at hindi ka man lang nag-abala na sabihin kay Ace na magkikita tayo. Kung ano ba talagang ginagawa mo rito? Naging blanko ang mukha ni Mia at matapang na tiningnan sa mga mata si Aiden. Bakit ba ang unfair mo palagi? Ako yung palaging hindi pwede pero ikaw kahit anong gawin mo pwede. Sa tingin mo ba anong mangyayari kapag hindi kami nagkita ni Ace? Mananatili pa rin ako kung saan ako nakaupo at para hindi mapahiya ay mag-o-order ng mga pagkain. Aiden, hindi mo ako katulad na lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Samantalang ako, kailangan ko pang paghirapan ng ilang araw ang pambayad ng mga pagkain sa ganitong lugar. I need to work to make a living. Magkaiba tayo. Kayo ni Samantha ang perfect combination, kayo ang palaging magkasama hindi ka na mahihirapan pang hanapin at tawagin ako kapag siya ang naging fiancé mo sa agreement. Bakit hindi na lang ang katulad niya ang pakasalan mo? Hindi niya alam kung bakit ba siya nagiging emosyonal ngayon. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, dahil lang ba ito sa akala niyang hindi dumating si Aiden o dahil ba ito sa kasama niya ngayon? She is just my business partner. Mia, ano ba ang hindi mo maintindihan? Kahit na pinsan ko si Ace, hindi ka pa rin dapat palaging dumidikit sa kanya. Sinabi ko na sayong hindi ka na muna pwedeng lumapit sa ibang lalaki maliban sakin dahil sa usapan nating dalawa. Damn that agreement. Inis na ginulo ni Mia ang buhok niya, natigilan na lang si Aiden nang makita niya ang paglandas ng mga luha sa pisngi ni Mia. Tila ba nanlambot siya at nawala ang galit na nararamdaman niya. Nagsisimula ng humikbi si Mia habang nakatingin pa rin siya kay Aiden. Yun lang ang usapan natin pero hindi mo kontrolado ang buhay ko. Huwag mong patakbuhin ang buhay ko na para bang iyong iyon na yun. May utang lang ako sa'yo Aiden pero hindi ang buong pagkatao ko. Pinag-iisipan mo kami ni Ace. Pero hindi mo inisip ang sa inyo ni Samantha. Ako yung fiancé mo hindi ba? Kahit na agreement lang yun sana inisip mo pa rin kung anong pwedeng isipin ng iba sakin. You're really selfish. May diin niyang aniya sa dulo, mabilis niyang pinalis ang mga luha niya at tumalikod na kay Aiden pero hinawakan siya ni Aiden sa kamay. Let me go. Aniya saka pilit na inalis ang pagkakahawak sa kanya ni Aiden. Mabilis siyang umalis, hahabulin pa sana siya ni Aiden pero hindi niya na tinuloy. Bibigyan niya na lang siguro ng oras si Mia. Sumakay na si Mia sa taxi at bumalik ng penthouse, isinubsob niya ang sarili sa kama at hinayaang umiyak ang sarili. Nagseselos ba siya? Pero para saan? Walang sila, hindi totoo ang relasyon nila at lalong walang special na namamagitan sa kanilang dalawa. Wala siyang karapatan para magselos. Hinayaan niyang umiyak siya ng umiyak, mukhang tama nga si Stella.
Traidor ang puso at hindi mo namamalayan na kusa itong kumikilos nang hindi mo alam. Boss pa rin niya si Aiden at hindi niya alam kung saan siya nanguha ng lakas ng loob para pagsalitaan ito ng ganon. Bakit siya masasaktan? Siya lang ang fiancé sa pangalan at hindi sa totoong buhay. Wala sa plano niya ang mahulog kay Aiden, lalong wala siyang planong mahalin ito, kaya ano itong nararamdaman niya? Kailan pa? Kailan nagsimula ang nararamdaman niya para rito? Aminin man niya o hindi, alam niyang nasaktan siya nang makita niya si Samantha kasama ni Aiden habang siya naghihintay pa rin kahit na si Ace na ang kasama niya. Nang magising siya kinabukasan ay bakas pa ang pag-iyak sa mga mata niya. Napabuntong hininga na lang siya, naghilamo siya saka siya nanguha ng ice cube sa fridge para ilapat sa mga mata niya at mawala ang pamamaga. Hindi ito tama, hindi tama ang ginagawa mo. Hampas pa niya sa bandang dibdib niya, hindi niya ito pwedeng maramdaman dahil alam niya naman ang mangyayari, kung anong magiging kahihinatnan ng lahat. Darating ang araw ay makakahanap ng ibang babae ang boss niya at ito ang mamahalin niya ng totoo. Liwanan siya pagdating ng araw na yun. At kapag minahal niya ang katulad ni Aiden, alam niyang hindi siya titigilan ni Olivia hanggat hindi niya hinihiwalayan ang anak nito. Napabuntong hininga na lang siya, bakit ba mas masakit pa ang nararamdaman niya ngayon kesa noong maghiwalay sila ni Jackson? Nakasama niya lang si Aiden ng ilang buwan pero si Jackson nakasama niya ng maraming taon, kaya bakit mas masakit ang nararamdaman niya ngayon kay Aiden? Napaupo na lang siya at isinando ang likod niya sa malamig na pader. Hindi mo siya pwedeng mahalin, Mia, maling-mali ang nararamdaman mo. Anas pa niya sa sarili niya, para bang nanghihina siya dahil kahit anong tanggi ng isip niya, iyon naman ang pag-amin ng puso niya. Masyadong magulo, hindi niya alam kung anong paniniwalaan at kung anong paiiralan. Masyadong mataas ang taong gusto niyang abutin dahil hanggang pangarap lang ang kaya niyang gawin. Damn it, mahina niyang aniya, binutukan niya pa ang sarili. Hanggat maaga pa, hanggat kaya pang pigilan gagawin niya. Kailangan niyang umiwas, kailangan ng matapos kung anuman ang namamagitan sa kanilang dalawa ngayon dahil baka hindi niya nakayanin sa mga susunod pang araw. Pagpapanggap lang ang lahat, pero bakit siya nadala sa lahat ng ipinapakita sa kanya ni Aiden? Ang sama ng ugali niya, anong gusto niya? Alin niya ang lahat under his control. Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Paano naman ang buhay ko? Gusto niya na lang palagi na siya ang nasusunod. Maraming bawal sakin pero sa kanya wala. He's really unfair. Niyakap niya ang dalawang tuhod niya, gusto niya na lang maglaho o kahit bumalik na lang sa dati kung saan tahimik ang buhay niya. Kinikilala niya lang bilang boss si Aiden, hindi nagpapansinan at hindi nag-uusap. Napahugot na lang siya ng malalim na buntong hininga. Magpapahinga na lang muna siya ngayon, bahala na kung bawasan man ang sweldo niya o kung kalahati na lang ang makukuha niya sa katapusan dahil sa mga ginagawa niya. Gusto niyang umiwas, kahit ngayon na lang muna hindi niya makita si Aiden. Natatakot siyang baka kapag nakita niya ito ay mawala na lang lahat ng galit niya para rito at mapalitan ng pagmamahal. Ayaw niya nang lumalim pa ang nararamdaman niya, kung pagkagusto o paghanga pa lang ang nararamdaman niya, kaya pa niya iyong pigilan at baka mahirapan na siya kapag minahal niya na talaga ito. Nagluto na siya ng makakain niya at nang matapos siyang kumain ay muli siyang nahiga sa sofa. Mamaya na lang siya papasok, ayaw niyang makita siya ng mga kasama niya na magaang mata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata kahit na hindi naman siya inaantok. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumukas ang pintuan ng penthouse at pumasok si Aiden. Nakita niya naman si Mia na nakahiga, ang akala niya ay tulog ito kaya tinitigan niya ito sa mga mata, subalit pareho pa silang nanigas sa mga pwesto nila nang magsalubong ang mga tingin nila. Am I dreaming? Tanong pa niya sa sarili niya, mabilis na umiwas ng tingin si Aiden saka naupo sa kabilang sofa at ibinaba ang mga pinamili niya. Bumangon naman si Mia para tingnan kung totoo ba si Aiden. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa ni Mia, alam niyang hindi siya nananaginip. Tiningnan ni Aiden ang mga namamagang mata ni Mia. Did you cry? Malumanay niyang tanong, iniwas ni Mia ang paningin niya dahil halata pa rin ang pamamaga ng mga mata niya. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Alam ko namang ikaw ang may-ari ng penthouse pero wala na ba akong privacy? Papasok ka kung kailan mo gusto. I just want to say sorry, Mia. Tipid na ngumiti si Mia. Wala naman akong magagawa, diyan ka lumaki, kinalakihan mo nang ikaw ang dapat masunod. Ano nga lang ba ang kaya ko sa kaya mo?
You don't need to say sorry, Aiden. Kailangan kong sumunod dahil utang ko pa rin naman sa'yo ang lahat. Mapait siyang ngumiti sa kasya bahagyang bumantong hininga, siguro nga ito na ang buhay niya. Ipinanganak siya sa mundong ito para sumunod sa ibang tao. Mia, mahinang wika ni Aiden, malambing ang boses niya, ang mukha niyang tila naging anghel. Malayong malayo sa nakasanayan niyang makita. Nilingon ni Mia si Aiden sa kanya matamis na nginitian. Ako ang dapat mag-sorry, Aiden, wala kang ginawa. Masyado lang akong kinain ng emosyon ko kagabi kaya may mga nasabi ako. Aniya, alam niya nang isa lang naman ang dahilan kung bakit siya naging emosyonal kagabi at dahil iyon sa selos na hindi niya dapat nararamdaman. Walang dapat ikahingi ng sorry si Aiden dahil wala naman itong kinalaman sa kung anong nararamdaman niya, sa kung anong ikinaseselos niya. Muli niyang nginitian si Aiden, ayaw niyang idamay ito sa kung anong nararamdaman niya ngayon. Maging siya naman ay nabigla sa nararamdaman niya. Kaya pala napapansin niya rin na sa bawat araw, nagiging excited siyang makita ang boss niya. No, I have a mistakes too. Pasensya ka na kung pakiramdam mo kinokontrol ko ang buhay mo, well you're right anyway pera lang ang utang mo sakin at hindi ang buhay mo. Maybe, hindi niya alam kung itutuloy niya ba ang sasabihin niya. Tiningnan niya si Mia sa kasyabamantong hininga. Siguro, it's time to bring back your old life. I don't want to drag you sa kahit anong gulo. So, I guess this is enough. Let's end our fake relationship, Mia. Tila ba isang bato ang dumagan sa kanyang dibdib nang marinig niya iyon mula kay Aiden. She should be happy, dahil kailangan naman talaga. Ito ang matagal niya nang hinihintay, ito ang gusto niyang mangyari pero bakit iba ang nararamdaman niya? Bakit siya nakakaramdam ng lungkot dahil sa gustong mangyari ni Aiden? You don't need me anymore. Halos magpiyok pa siya dahil masyadong biglaan, bakit? Bakit kailangan na nilang itigil? Papayag na lang ba siya sa gusto ng kanyang ina na ipakasal siya sa babaeng hindi niya mahal?